Magandang araw po sa inyong lahat. Happy Fiesta po mga kadeboto. Mga kadeboto ng mahal na poong Jesus Nazareno. Tuwing Biyernes po ako ay nag-upload ng mga kwentong Nazareno tungkol sa mga personal na experience, tungkol sa mga kwento sa Biblia, at tungkol sa mga iba't ibang kwentong Nazareno na related sa tunay na buhay o connected din sa mga paborito nating kwento sa Biblia, at yung mga iba't ibang kwento ng pagpapatotoo at pagpapatunay ng kabutihan at pag-ibig ng mahal na poong Jesus Nazareno. Ngayong araw po ay special po sa ating mga deboto, kaya gumawa rin ako ng special episodes para po sa translasyon na nagaganap o magaganap. Kung napanood mo ng video na to, siguro tapos na yung Misa Mayor na ginawa sa Luneta. Pero ang nakikita nyo pong video ay kuha ho sa Quirino Grandstand o sa Luneta nung nakaraang taon, 2025. Pero ngayong translasyon, 2026, gusto lang din natin magbigay pugay pa rin kahit ako po kasi ay hindi makakapunta at wala ho ako sa Pilipinas sa ngayon, pero gusto ko pa rin hong magbigay pugay at magpatotoo sa walang hanggang pag-ibig at pagpapala ng mahal na poong Jesus Nazareno. Kaya naman gusto ko lang balikan yung mga paborito kong nangyari sa translasyon nung huling dekada ng pagiging deboto. At isa na nga doon yung translasyon 2019 na pinangunahan ni Cardinal Luis Antonio Tagle bago pa siya mahirang sa Roma. So bago siya pumunta doon, siya muna ay nagpe-preside ng Misa Mayor para sa mahal na poong Jesus Nazareno dahil siya po ang cardinal sa Archdiocese of Manila. Kaya alam niyo ho, kung kilala niyo si Cardinal Tagle, napakaganda niya lagi mag-homily. Dito nga ho sa aking pinaroroonan na nandito siya last week. Napakaganda nung mensahe niya nung simbang gabi, na ang sabi niya, si Mama Mary at si San Jose ay parehong hindi naman handa, hindi prepared. Bigla lang nag-decide ang Diyos na mabubuntis si Maria. At si San Jose naman, nung una natakot siya at balak niya sanang hiwalayan ng palihim si Maria. Pero nagpakita yung anghel sa kanyang panaginip at sinabi sa kanya yung mangyayari, at tinanggap niya yung pagiging ama kahit hindi naman siya yung talagang nun, di ba? Dahil nabuntis na si Maria, hindi pa sila kasal, wala pang nangyayari sa kanila, ganun. At si Maria naman, sinabi niya naman, di ba, na mangyari sa akin kung ano man ang ninanais ng Diyos. So hindi sila ready maging parents kasi biglang dumating si Jesus Nazareno sa kanilang buhay. Pero
naging mabuti silang mga magulang. At naging mabuti silang mga tao. So, anong moral, anong lesson sa story? May mga bagay na hindi tayo magiging ready. Pero, hindi ibig sabihin nun, hindi na tayo magiging mabuti. No, isa yun sa mga magandang mensahe ni Cardinal Tagle. Pero kung babalikan natin, yung mga mensahe niya nung mga nakaraang translasyon, isa sa pinakapaborito ko ay yung translasyon 2019, kung saan dinefine niya yung pagiging deboto at kinontra niya rin yung pagiging panatiko. Kasi may mga nagsasabi na ang deboto daw ng Poong Jesus Nazareno ay mga panatiko, mga fanatics. Di ba? Parang mga fans. Para lang daw mga fans sa concert na pumunta sa iniidolo nila. Idolatry nga daw, di ba? Idolatry daw ang pagdedebosyon sa mahal na Poong Jesus Nazareno. Pero inexplain niya ni Cardinal Tagle na ang pagiging panatiko ay hindi katumbas ng pagiging deboto. Dahil pag sinabi mong panatiko pag sinabi mong fanatic ka, meron kang hinihintay makuha. Diba? After nun, okay ka na, masaya ka na. Diba? Pero kumbaga sa pagiging fan, gusto mo lang makita yung idolo mo, masaya ka na. Pero pagiging deboto, hindi. Kahit hindi mo makuha yung gusto mo, deboto ka. Nagde-devotion ka. Okay lang sa'yo mahirapan, okay lang sa'yo pawisan, okay lang sa'yo masaktan, matapakan. Kasi nga, nagde-devotion ka. Yung iba nga, taon-taon, nagde-devotion, wala namang nakukuha, pero nagde-devotion pa rin. Diba? Yun yung sabi ni Cardinal Tagle na pinagkaiba. Kasi nga, pag devoted ka, yung mako-compare mo siya dun sa, kung for example, kasal ka na, devoted ka sa asawa mo. Diba? Kahit hindi kayo nagkakasundo from time to time, hindi mo naman siya basta-basta iiwan. Kasi nga, devoted kang asawa. Kahit hindi kayo nagkakasundo sa ibang mga bagay, marami kayong differences, marami kayong hindi pagkakasunduan, pero dahil devoted ka, dahil deboto ka sa asawa mo, hindi, mahal mo pa rin, di ba? Hindi mo man nakukuha yung gusto mo, nandiyan ka pa rin. Kasi nga, devoted ka. So, ang ganda ng explanation ni Cardinal Tagle. Kasi tinatanong niya yung mga tao, naranasan nyo na bang magmahal? Naranasan nyo na bang mahirapan habang nagmamahal? Naranasan nyo na ba yung araw-araw? Nagmamahal ka araw-araw? May ginagawa kang pagdedebosyon pero hindi mo nakuha yung gusto mo, pero umaasa ka pa rin. Nandun ka pa rin. Kasi nga, deboto ka. So, alam nyo, nung habang homily ni Cardinal Tagle at nasa Luneta, habang nakikinig, hindi ko makakalimutan nung binanggit niya na habang nag-explain siya, sinabi niya, deboto lamang ang makakaunawa niyan. Kung hindi ka deboto, questionin mo yan. Pagkasabi niya nun, nagpalakpakan ang mga tao. Medyo natulala ako noon at kinilabutan, tumayo yung balahibo ko kasi nasa gitna ka ng napakadaming tao na lahat
nagpapalakpakan na mapapaisip ka na lang na grabe lahat ng nandito deboto. Kasi the moment na yung sandali na sinabi yon ni Cardinal Tagle, lahat ng puso nila ay sadyang nahipo nung sinabi yon ni Cardinal Tagle. Kaya sabay-sabay nagpalakpakan yung mga tao. 'Di ba? Kung minsan sa mga contest o sa mga concert, minsan yan dahan-dahan na pumapalakpak. May nagsisimula lang na isa. Pero noon, kinilabutan ako kasi sabay-sabay. At mapapanood nyo yan dito rin sa YouTube kapag hinanap nyo homily ni Cardinal Tagle noong 2019. At marami ring gumamit nung homily na yon, voice over yung sinabi ni Cardinal Tagle. Nakikita ko, na-upload sa Facebook. Kasi nga, napakaganda nung sinabi niya. At marami ring nag-repost nung yun nga, nakalagay na to understand a devotee, then you must become a devotee. Diba? Parang kung gusto mo maunawaan ang mga deboto, di subukan mong maging deboto para maunawaan mo. At yun nga, sabi niya, deboto lamang ang mga kaunawa niyan. Kung hindi ka deboto, questionin mo yan. At sa totoo lang, may nalala rin akong kwento. Si Father Douglas Badong naman, yung isa sa paborito nating pare na galing rin sa Quiapo. Siya rin mismo, nagkwento siya, nagtataka siya na ano bang meron sa mahal na pong Jesus Nazareno. No? Nung dumating siya, hindi naman siya deboto. Pero nung kalaunan, naintindihan niya na yung mga ginagawa ng mga tao. Kasi siya din mismo hinipo ng mahal na poong Jesus Nazareno. Kaya sobrang sobrang memorable sa akin yan ng yung Traslasyon 2019 sa Luneta. Talagang hindi ko yun makakalimutan. Hanggang ngayon, nakasave din yung homily ni Cardinal Tagle noong 2019. Sinave ko rin yon mismo sa cellphone ko kasi isa yon sa mga paborito kong homily talaga. Bukod doon sa maganda rin naman yung shinare ko rin na Traslasyon 2018 na sa separate video at 2017, pero itong Traslasyon 2019 talaga, sobrang tagos sa puso, nakakilabot yung katotohanan na ayun nga, nung sinabi yun ni Cardinal Tagle, ramdam mo na lahat ng nandun sa Luneta ay mga taong nagpapatotoo. Lahat ng nandun sa Luneta ay mga taong nahipo ang puso ng mahal na pong Jesus Nazareno. Marahil karamihan na nandun ay nakatanggap ng himala sa mahal na pong Jesus Nazareno. Dahil alam naman natin, napakadaming kwentong Nazareno dyan na talagang naghimala ang mahal na Senyor. Hindi yung rebulto, hindi yung kahoy, kundi si Jesus mismo, ang mahal na pong Jesus Nazareno. At kung gusto nyo pang ibang itong ginagawa ko kasing kwentong Nazareno, ito'y lang din, way ko lang din to ng pagpapatotoo. Pero marami ring iba. Sa YouTube marami. Si Brother Jiggy Manikad ng TV5, isa rin yun sa talagang very vocal at nagpapatotoo at naghahanap din ng mga tumutulong siya na mag-interview at bigyan ng muka yung mga iba't ibang himala ng mahal na poong Jesus Nazareno. So, sana i-share nyo
itong video na to, lalong-lalo na dun sa mga nawawala na ng pag-asa, yung mga suicidal na, yung mga may problema, mga kaibigan nating nangangailangan ng gantong klaseng messages, yung mga nawawalan na talaga ng will sa buhay, tinatamad na, at sa tingin nyo kailangan nila, i-share nyo tong video na ito sa kanila para baka sakaling yung video na to o yung mensahe na to ay yung kanilang hinihintay marinig. O kaya baka naman yung kwento nyo ang mismong magpapabuhay sa kanila, magbibigay sigla sa kanila. Sana wag din kayo mag-hesitate mag-share. I-send nyo lamang po sa kwentong Nazareno at outlook.com at babasahin po natin dito, i-share natin dito dahil yan po ay pagpapatotoo ng walang hanggang pag-ibig at pagpapala ng mahal na poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno, huwag niyo po kaming pababayaan, lagi niyo kaming papatnubayan, kaawaan niyo po kami at patawarin sa mga kasalanan. Poong Jesus Nazareno, naming mahal. Amen. Amen. Happy Fiesta po sa ating lahat. Mag-ingat po ang lahat sa mga attend ng Traslasyon 2026, Nazareno 2026, Mapaloneta o sa Quiapo Church. Maraming salamat po. Mabuhay ang mahal na poong Jesus Nazareno.